Dating sa Germany, tapos na. Nakuha mo na yung visa mo, nandito ka na, yay! But, hindi doon nagtatapos ang mga proseso sa paglipat sa Germany. Ayun, kasi pagdating dito sa Germany, meron pa ring mga prosesong kailangang asikasuhin. Kaya lang walang magsasabi sa'yo na kailangan mong gawin. Although, minsan baka sabihin sa'yo nung immigration dun sa airport na pinasukan nyo into Germany. Pero maaari ring wala. So, bakit ba namin to ginagawa tong video na to? Kasi I got a message just today and medyo na-windang ako sa question ni ate. Kasi ang kanyang question ay, pwede bang i-convert yung FRV visa to Chancenkarte? And sabi ko, bakit? Bakit mo i-convert? Maganda na yung FRV. Yung Family Reunion Visa, it allows you to work, it allows you to do business, which sinabi na rin namin in our previous video. So, ang kwento niya ay... Ayun, kasi 90 days lang daw yung validity ng FRV niya and gusto pa niya magstay dito beyond 90 days. So, doon namin napagtanto na ay hindi niya alam na meron pang gagawin pagkatapos dumating sa Germany. Okay, so pagdating sa Germany, depende yan eh. Minsan yung iba sa atin, pagdating dito, meron ng permanenteng tirahan. Yung iba naman, maghahanap pa ng permanenteng tirahan. 2 weeks from the time na mag-move in ka dun sa iyong permanenteng tirahan, kailangan ay magrehistro sa City Hall. And ano ba yung mga kailangan mong documents na dalhin sa Anmeldung? Geber Bescheinigung o yung confirmation ng landlord mo na oo, nakatira ka dun sa lugar na yun. Apartment na yun. Apartment na yun, bahay na yun. And syempre yung visa and yung passport. And yung birth certificate. Birth certificate, marriage certificate. Para makasigurado, best na tignan is yung mismong website ng City Hall. Yeah, just Google your city's website, official website. Yan. So, City plus Bürgeramt plus Anmeldung. Yeah. So for example, Ingolstadt plus Bürgeramt plus Anmeldung. So, yun yung ilalagay nyo sa Google. So, talagang mahalaga na marunong kayong mag-Google search kasi ito ang key para maging maayos ang inyong pagstay at pagtira dito sa Germany. Yeah. Okay, so once you have registered, nagsabi ka na kay Rathaus, nandito na ako, you're a registered resident of Germany. So, ano na yung next step na gagawin mo? Kailangan ng residence permit. So, ano ba yung requirements ng residence permit? Unang-una, kailangan mo ng appointment sa inyong Ausländeramt or Ausländerbehörde o yung tinatawag na Termin. So, para makapag-file ng Termin, again, hahanapin mo yung website ng Ausländeramt or Ausländerbehörde ng city nyo. So, as always, Google city name plus Ausländeramt. Tapos, kuha ka ng termin para sa Aufenthaltstitel. Yeah. Aufenthaltstitel is yung German na tawag sa residence permit. Yeah. Especially pag nagdi-DIY. Kailangan magbasa, kailangan medyo tignan mo kung may next steps pa. Wag mong basta isipin na, ay, tapos na. Yeah. Okay na, nakarating na ako, tapos na. Tsaka wag nyo isasagad na matapos yung visa ninyo bago kayo magsaset ng appointment to apply for a residence permit. Actually, yung Anmeldung nyo should be done in 2 weeks pagkarating mo ng Germany na nasa permanent ka ng apartment mo. Kung may katanungan tungkol sa pagrerehistro, sa mga residence permit, ay ang Ausländeramt nung inyong city. Nalilipatan. Reliable websites talagang babasahin nyo. So, again, German Embassy Manila, kapag wala pa kayo sa Germany, pagdating nyo sa Germany, Ausländerbehörde, Ausländeramt, sila yung tatanungin nyo. Okay? I hope nakatulong yung video namin.
And sana wag kayong magaya dito na mape-pressure kayo na malapit na matapos ang visa nyo tapos tsaka nyo lang gagawa ng paraan. So, wag. Kasi that's stressful, okay? So, bawas stress. Yeah. So, if you like this video, thumbs up, subscribe, and thank you for watching. Bye! Cheers!